Yo, what's up mga kabakyard? Welcome back sa aking channel. So for today's video guys, ngayon ay medyo maganda na ang panahon at hindi na maulan. So kailangan na natin ngayon mag-update dito sa aking backyard. At kung mapapansin nyo guys, hindi na maulan. So nung nakaraang weekends ay medyo pangit ang panahon kaya medyo wala tayong nagawa. At yung ating waterproof coating ay hindi ko nga natupad. So siguro by weekends ulit, doon ko na gagawin yung ating waterproof coating. So hindi ko kasi nagawa kasi 2 days na hindi ako nakalabas ng bahay dahil medyo pangit ang panahon. Tapos itong ating oranda ay pinipilit ko pa ring mag-breed. So lagi ko silang wina-water change. Tapos guys, yun nga pala, meron akong na-breed. So sinubukan ko to, bali nilagay ko to kagabi. Bali merong natira sa akin na 3 pirasong Glow Tetra na green. So sinubukan kong i-breed at inilagay ko sila dito sa aking maliit na batya at nilagyan ko ng konting hornwort. So silipin natin guys kung may nangyari ba dito sa aking Glow Tetra, kung nag-successful ba yung ginawa natin breeding o hindi pa nila kapanahunan. At ayun na nga guys, at napansin ko ay marami ng eggs ang ating Glow Tetra. Pero hindi pa tayo sure kung yan ay mabubuo o fertilize yung eggs na yan dahil first time ko mag-breed ng Glow Tetra. Kahit hindi naman yan mapisa, at least meron na tayong breeder. At tingin ko ay napakarami. Hindi ko alam bakit may mga puti na eggs. Kasi itong aking hornwort na galing to doon sa aking 15 gallons. Bali galing to doon sa aking tiger barb kasi yung aking tiger barb ay nagbi-breed. So hindi ko alam kung may mga eggs ng tiger barb tong hornwort nang nilagay ko kagabi at kaya may mga namuti na eggs dito. So ito yung ating female na Glow Tetra at meron tayong 2 male na Glow Tetra. So sa susunod ay aayusin ko yung breeding natin ng ating Glow Tetra dahil hindi talaga ganito yung setup ng breeding ng Glow Tetra. So kasi itong setup ko kasing to ay pang danyos. At sinubukan ko lang naman kung maibibreed kasi napansin ko yung aking female na Glow Tetra ay napakalaki ng tiyan. So yun nga, at naglabas siya ng eggs at hinabol siya ng ating mga males. So bawi na lang tayo kung yan ay mapipisa, pero i-update ko kayo dyan. Tapos ito guys, tong ating female at si Pomelo ay isasalang ko na ngayon. I-breed ko na sila. So set up ko na yan guys para naman meron tayong pinagkakaabalahan dito sa ating backyard. Yan. Tapos lilinisin ko muna yung kanyang aquarium dahil dito ko na din balak i-breed dito sa ating 20 gallons. Dahil do sa 50 gallons ay medyo malaki. Siguro pag yung nag-successful sa ako na lang ililipat yung ating mga fry. So yun guys, at okay na nga tong tubig ng ating oranda. So alisin na natin yung ating hose at ibalik na natin ang ating Glow Tetra doon sa 75 gallons. So nandun yung ating 3 Glow Tetra sa ating 75 gallons kasama ng ating mga oranda. So hinahayaan muna natin silang magliwaliw doon sa malaking space kasi nasa 75 gallons nga sila. Tatlo lang silang Glow Tetra. So hulihin ko na guys. So itong unang to guys, ito yung ating female. Yun, yung una kong binalik. Tapos itong sumunod na to, ito ang ating male. Bali, 2 yung male natin. So sa mga nagbi-breed nga pala ng Glow Tetra dyan, baka mabigyan nyo ako ng tip kung paano yung successful breeding ng Glow Tetra para kahit papano ay hindi nasasayang yung eggs ng ating female. At paborito ko tong kulay na to, itong green. So ayun yung ating mga Glow Tetra, nandiyan yan sa ating 75 gallons. At itong eggs na to ay ilalagay natin sa safe na lugar dito sa taas at lalagyan natin ng aerator para sure kung may mabubuhay ay makasurvive. Tapos yung ating oranda na breeder ay lalagyan natin ng rock salt.
So ito nga pala yung ginagamit ko na rock salt guys. Matagal-tagal din ako hindi nakagamit ng rock salt dahil ako'y namumroblema nga dahil namumula yung aking mga isda. Pero yung nakakita ko sa palengke ng rock salt na ganito, ito yung tunay na rock salt eh. So 40 pesos ata per kilo tong rock salt na to. So ito yung ginamit ko guys, at yun nga, maganda naman, at dahil tunay ng rock salt, walang halong yun nga, hindi na namumula yung ating mga oranda. So yun guys, simulan ko ng linisin tong ating 20 gallons. So ang gagawin ko dyan guys, yung tubig niya ay kukunin ko, ilalagay ko dito sa ating tatlong lagayan ng Absolute. Yan, ilalagay natin para hindi na tayo sa-cycle pa ng tubig. Dahil yun din ang gagamitin natin pagkatapos natin linisin yung ating aquarium. So, yun na nga guys, at panoorin nyo na lang dahil mabilis lang to. At ayun na nga guys, at nalagyan ko na yung tatlong Absolute na bote natin. So tamang kuskus lang tayo dyan guys, tamang linis, tanggal ng lumot, para pag yung naka-successful breeding tayo, malinis yung ating aquarium para sa wigglers. Dahil yun ang importante para doon sa ating mga wigglers. Kasi pag yung malumot yung ating aquarium, yung wigglers natin didikit lang doon sa lumot at hindi siya makaka-survive minsan kasi medyo hindi na siya makakaalis doon kasi kakapitan na siya ng lumot dahil 24/7 ang bukas yung ating ilaw doon para gumalaw ng gumalaw yung ating wigglers. So dito sa binabalik ko na yung ating tubig na 3 Absolute, tapos dadagdagan ko na lang yan ng ating deep well na water. So binalik ko na nga yung ating sponge filter, tapos nilagyan ko na rin yan ng clay pot, yung pinakaiitlogan ng ating female na flower horn. Tapos ilalagay ko na rin tong ating breeding net cage para hindi sila mag-away. So sa kasi medyo hindi niya pakilala yung ating male, minsan sa isang araw ay pinapakawalan ko yung ating female doon sa hawla, doon sa ating breeding net cage para magkasama sila, magkatabi sila, para pag nag-eggs na yung ating female ay hindi sila mag-aaway, parang normal lang na magpapahiran. Tapos ilalagay na natin, mamaya ko na ilalagay itong ating female. Bali unahin ko muna yung ating male doon sa ating aquarium para maging territorial siya doon sa 20 gallons. Tapos susunod kong lilinisin tong ating 75 gallons. So yan na nga guys, at nandito na yung ating flower horn na si Pomelo. Bali hayaan ko muna siya dyan na mga 15 minutes para makarkulan niya yung ating 20 gallons para hindi siya ma-stress. Saka natin ilalagay yung ating female para mabigla siya na merong male nakatabi siya at mabighani siya para mas mabilis siyang umitlog. So ito yung ating itlog na mag-Glow Tetra at sana ay mag-successful dahil marami-rami din yon. So yun mga backyard, at nandito ako ngayon sa aking MB farm. So inangat ko nga to guys, tong ating mga crayfish, tong ating ARC. Malalaki na yung mga ARC natin dito guys. At nag-harvest na nga ako ng mga 1 to 1.5 inch na ibebenta ko ngayon at papadeliver ko sa Lalamove sa Balibago. So maraming salamat at may kumuha uli sa atin ng mga craylings. Tapos yung nandito natin na ARC, hindi kasi masyadong makita malalaki na guys at inangat ko kanina. At siguro hindi ko na siguro ibebenta to at gagawin ko na tong mga breeder. Sa susunod nating gagawin ko na tong breeder. At eto na lang yung ibebenta ko guys, tong mga nandito nating mga craylings.
At meron pa tayong mga susunod na railings dahil yung 4 na female natin ay may mga eggs na ulit at mga buried nga. Tapos ito yung ating mga Oranda Shorttail. Ayan. Yan lang yung mga natira guys. Kung naalala nyo yung mga kinain ng bibe. Pero yan na lang yung natira. Pero madadagdagan pa yan guys dahil may mga isosop tayo ng railings sa Oranda. So iniintay na lang natin. Siguro sa next weekends. Ngayon lang ako nakapunta dito guys kasi 2 araw ngang umulan. So yun nga. Ngayon lang ako dahil marami akong gagawin sana dito. Hindi ko lang talaga nagawa dahil yun ayaw tumigil ng ulan at ngayon nga lang tumigil. Itong ating mga HB Blue, gusto ko na ilipat to doon sa ating malaking styrotab yung doon. Kaso kulang ako sa oras dahil naglinis pa ako ng aking 75 gallons. At dito sa ating mga malaki na yung ating mga prey dito. Mga joby na. Marami tayong ma-harvest. Susunod nating video. So, yun na nga guys. At papadeliver ko muna tong ating mga railings. Ayan. At meron siyang free na hydrilla plants. Dahil napakarami nating hydrilla plants dito sa ating tab ng Black Balloon Mollies. So, yun guys. At punta naman tayo doon sa aking backyard para i-prepare ko na to para sa deliver. So tara guys. So ito nga pala guys, yung ating styrotab na butas, yun nga, hindi na natin naasikaso guys. Siguro by weekends ko na madidikitan to dahil yan yung mga butas. At nakabili na ako ng waterproof coating Kaya kitang kita nyo guys kung paano sinira yan. Pero sana ay magamit pa natin dahil sayang nga yan. So tara na guys. Punta na tayo doon sa aking mahiwagang motor. So yun na nga guys, at ginabi na ako at ipapadeliver ko pa to sa Balibago Complex. At maraming salamat sa umorder ng ating railings. At meron siyang free hydrilla plants dahil napakarami nating hydrilla plants. At ayan yung ating 75 gallons at napakalinis guys. Bali sa-cycle muna natin yan ng mga 3 days bago natin ibalik yung ating mga Oranda para safe naman. Tapos ito na yung setup natin doon sa ating breeding ng flower horn. At sana ay mag-successful para meron tayong pinagkakaabalahan dahil matagal-tagal na din tayong walang breeding dahil yung na-breed natin ay kukunti lang. At sana itong ating Oranda ay mag-breed na rin dahil matagal ko nang iniintay. So hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat po sa mga manonood at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. Peace out. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.